Kaibigan, sa mga nagtatanong kung bakit 30 minutes lang ang aking ginagawang review at sinusukat ko kagad ang ating blood sugar, dahil yon ay glycemic load lamang. No? So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung tinatawag na postprandial. Yung pang 2 oras after natin nakain yung pagkain. No? Kung ilan ang itataas, dahil ayon sa mga doktor, tulad ng sabi ninyo, na dapat talaga ang pagsukat ng postprandial ay after 2 hours. Tama po yon kasi postprandial. No? So, hindi po glycemic load. Ang aking ginagawa kasi ay glycemic load within 30 minutes. So, ngayon papatunayan ko sa inyo mga kaibigan. Ayon sa aking experience, ang postprandial, ang kinukuha ko na average, ay multiply ko lang by 2.5. So, kunyari, kumain ako ngayon ng pagkain, no? Ang aking increase ng aking blood sugar ay 50 mg per deciliter, no? Kunyari, 50 mg per deciliter, ang increase ng aking blood sugar, i-multiply ko lang yan by 2.5, no? So, 2.5 lang ang multiplication ko niyan. Within 2 hours, ang blood sugar ko aabot ng 125 mg per deciliter ang increase, no? Yun po yung aking regular na ginagawa kapag ako ay nagsusukat within 30 minutes, no? Alam niyo po kasi sa 2 hours marami kang magagawa eh. Maaring bumaba ang blood sugar mo dahil magtatrabaho ka, magkakaroon ka ng energy consumption, no? Magagamit yung energy mo. So mababawasan ang blood sugar mo. Pero kung hindi ka gagalaw, at least man lang, no? Average tayo. Kung ang increase ng blood sugar mo ay 50, i-multiply mo by 2.5, no? 50 times 2.5, approximately, ang blood sugar increase mo within 2 hours ay aabot ng 125 mg per deciliter. Kung masusukat mo siya ng 50 mg per deciliter ang increase within 30 minutes. Ayan, malinaw sa inyo mga kaibigan ha? Para hindi na kayo maghintay ng 2 hours. Dahil masyadong matagal, wala kang gagawin. No? Maghihintay ka lang, di ka gagalaw para mag-accurate ang inyong measurement. So, averaging na lang tayo. Para sigurado ka sa kinakain mo na yun lang ang aabot ng ating blood sugar within 2 hours. Ayan. So, patutunayan ko yan sa inyo ngayon kaibigan. So, panoorin nyo itong video na gagawin ko hanggang sa matapos para makita mo kung ilan ang increase per every 30 minutes. Okay? So, sige, tara, samahan niyo ako. Ayan kaibigan, no? So, naluto na natin. Ito na yon. No, medyo marami-rami ito dahil pang 2 tao yung ating kakainin ngayon, no? Ayan. Medyo lumamig na ng konti, no? So, vegetable noodles po yan. Pero bago po tayo kumain ay magsusukat po tayo ng ating blood sugar, okay? So, ayan. Yan. Okay na? Okay, so ang ating sugar ngayon ay 113 mg per deciliter. Ayan. So, kakain na tayo ng ating vegetable noodles. Ayan. So, marami-rami ito kaibigan, no? Tama-tama, lumamig na. Ayan kaibigan, no? So titingnan natin ngayon kung gaano kataas ang blood sugar nung napakadami nating kinain na vegetable noodles, no? So kung sakaling mataas kaibigan ay titingnan natin, no, kung gaano katagal siya sa ating katawan na process, na digest, no, na metabolize bago bumaba ang ating blood sugar sa loob ng 2 hours, no? Kukunin natin yung postprandial, no? Kung every 30 minutes kaibigan ay susukatin ko ang ating blood sugar para makuha natin, no, sa loob ng 2 oras kung hanggang saan yung level ng pagtaas ng ating blood sugar hanggang makarating tayo sa 2 oras. Okay? So wala po akong gagawin.
uupo lang ako dito at hihintayin yung every 30 minutes, no? Sa loob ng 2 oras, no? So, yung 2 oras natin ay makukuha natin mamayang 2:10, no? Alas 2:10 ng hapon, yun yung panalawang oras natin, no? Every 30 minutes ay susukatin ko ang aking blood sugar, okay? Ayan kaibigan, naka 30 minutes na tayo, no? After tayo kumain ng vegetable noodles na pang 2 tao, no? Kinain ko lang ng mag-isa. Ayan, so ito na. Malalaman natin ngayon kung ilan ang glycemic load ng vegetable noodles. Okay, ito na. Ayan kaibigan. Malinaw dyan? Okay, so 241 milligram per deciliters. Okay? 128 sa unang 30 minutes, kaibigan. Titingnan natin ngayon kung tataas ba siya o bababa hanggang 2 hours. So, pangalawang sukat natin, mamayang after 30 minutes, mamayang 1:10, no? 1:10 ang hapon. Susukatin natin yung pangalawa, yung pang-1 oras. Okay? So, abangan nyo yung ating pang-1 oras. Ayan kaibigan, no? Pang-1 oras, titingnan natin kung gaano siya katagal tumaas hanggang sa bumaba, makarating tayo sa pang-2 oras. Okay? So, ito na yung pang-1 oras. Simula nung kumain tayo ng napakataas ng glycemic load, no? Ng noodles. Ito na. Pang-1 oras. So, 241 kanina nung after 30 minutes. Okay, so ngayon ay 278, no? So, nagdagdag. Hintayin natin, no? Sa 2 oras kung ilan pa ang itataas ng aking blood sugar. No? No, wala tayong ginagawa ngayon. Nakaupo lang tayo. Naghihintay lang na maabot natin yung 2 oras. So kaibigan, ngayon sa video na to, makikita nyo kung gaano katagal bumaba, no? Ang ating pagkain, ang ating blood sugar simula nung kinain natin ang pagkain. Okay? So another 30 minutes. Abangan nyo mamayang 1:40. Susukat ulit tayo ng ating blood sugar. Okay? Ayan. Ayan kaibigan, no? So pang 1.5 hour na tayo ngayon. Kukunin natin yung ating blood sugar, no? Ayan, ito na. Okay, so kanina ng 1 oras ay meron tayong 278. After 1.5 hour ay, kita dyan? Ayan. So, yan ang ating sugar ngayon. After 1.5 hour, 306 na mga kaibigan, no? So, pataas ng pataas. Sa loob ng 1.5 oras, 306 na ang kanyang blood sugar, no? 306, no? So, mamaya ipapakita natin ang summary after matapos natin yung 2 hours. Okay? So, mukhang nakakatakot talaga pagka hindi natin alam yung glycemic load ng bawat kinakain natin, no? Pag nagpapatis ka ng inyong HbA1c ay nagugulat ka na lang mataas dahil nga hindi mo alam yung mga glycemic load or glycemic index, no, ng bawat pagkain na pumapasok sa ating katawan. Okay? So ngayon malalaman natin kung gaano katagal ba talaga siya tumataas after natin kumain hanggang sa bumaba, no? So yung mga ginagawa natin na 30 minutes lang ay glycemic load lang yan, no? So maaring tumaas pa yan sa loob ng 2 hours. So ito na nga, no? Papakita natin sa inyo kung hanggang saan, no? Titigil lang tayo pag nag-umpisa nang bumaba ang ating blood sugar, okay? So ayan, hintayin natin yung another 30 minutes, eksaktong 2:10 mamaya, no? Alas 2:10 mamaya lang, okay? So samahan niyo pa rin ako maghintay kung ilan ba talaga ang itataas, no, ng ating kinakain. Ayan kaibigan, no, ito ngayon ay pang 2 hours na, no, simula nang kumain tayo ng noodles. Yung unang oras, yung unang 30 minutes mga kaibigan,
from 113 to 241 mg per deciliter. Yung pang isang oras ay 278 mg per deciliter. Yung pang isang oras at kalahati ay 306. So ngayon, pang 2 oras mga kaibigan, malalaman natin kung mag-neutralize na siya or mamimintin na siya sa 300, okay? So ito na. Masakit na. Ayan. Okay, ito na siya, ito. Kita dyan. Okay. So, 306 mga kaibigan, no? So, nag-uumpisa na siya mag-normal, no? So, eksakto talaga. Eksaktong 2 hours, no? Doon pa lang mag-uumpisa yung kanyang pag-neutralize, no? Na hindi natataas. So, tamang-tama talaga ang postprandial ay dapat 2 hours after kumain.